Pero kahit ganyan yung personality mo, nagkaroon ba kayo ng cultural differences ni David sa isa't isa? Oo, syempre sa Philippines, 'di ba? Parang ang daming niyang mga nakitang iba. Like for example, traffic. Oo. Traffic, parang nung time na nagmamaneho siya dito, hindi niya mag-grasp yung bakit ang tagal-tagal natin sa daan. Bakit inaabot tayo ng 2-3 oras? Ilang kilometro lang naman yung ida-drive ko. Ganon. Sa Ireland, hindi. Wala kasi. Walang traffic doon? Wala eh. Yung traffic na sinasabi niya, nababanas ako. Ha? Traffic to? Pag nandun ako, seryoso? Traffic to? Nakakainis ka. Oo. Oo. Parang ano ako sa kanya, eto na yung traffic niyo. Talaga? Pero halimbawa, kasi may nakadate ako na afam. Meron silang, pag Pinoy, minsan kahit lalaki yan, hahandaan ka ng pagkain. Di ba? Pero siya, do you want coffee? If you want coffee, it's just here. You can make for yourself. Ay, pero like without walang walang ibig sabihin masama na Gets. pagkatatamad-tamad. Sabi, I can make coffee if you want. Yun nga kasi direct sila magsalita. Diba? May Wala ganun silang, ba kayo? Si David kasi, siya yung nag-aano ng, parang sa amin dalawa, siya yung mas maalaga. Oh, so ano siya, parang domesticated siya. Oo. O yun din yung sigurong isang adjustment. Kasi hindi ako nagluluto. Okay. So siya yung nagluluto. Tapos parang, ayun siya yung mas mahanda ng, kunwari, titimplahan ako ng acts of service, ganyan. Oo. Tapos din siya, words of affection din siya, yung language niya. Ganyan. Ang sweet-sweet kasi ni David. Totoo. Na tao. Pag narinig mo nga siya magtagalog, parang may kinig ka talaga. Ayun pa. Siguro yun yung isa sa mga adjustments, yung language. Kasi, nag-aral siya ng Filipino. Talagang with teacher, ganyan? Oo. Oh? Lalo na nung pandemic, kasi magkahiwalay kami nung pandemic. So, may online teacher siya. Tapos, parang ginawa niya raw yun para mas makapag-communicate with my family. Kasi syempre yung parents ko, hindi naman nila first language yung English. English, Tapos diba? may accent pa siya. May accent. Tapos ito pa, nung time na, magpo-propose siya sa akin, nag-video call siya sa parents ko. Hiningi niya yung kamay ko. In Tagalog. Paano? Pati parinig nga. Gayahin mo rin yung accent. Gusto ko. Hindi ko alam to. Gusto ko pa rin Gawin mo ngayon, nak. Ang cute. Wala naman ako doon. Siyempre, kausap yung nanay at tatay ko, diba? So, parang, mahal na mahal ko po ang anak niyo. May ganon. Nyaw. Huy, ang sweet naman. Parang he goes beyond and above, no? Minsan hindi ko ma-imagine na may mga tao pa palang ganito. Tapos sa ibang sa ibang lugar pa siya nag-e-exist. Kumaga parang siguro kami talaga yung meant for each other kasi parang unconsciously nung bata pa ako, nahilig na ako sa mga iba yung itsura. Like si Nick Carter, crush ko. Yung mga nasa boy bands, yung blonde yung hair, blue eyes. Tapos biglang yung asawa ko blonde hair, blue eyes. Tapos mukhang prinsipe. Totoo. Kaya kayo, kung yung mga wala pang jowa dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Malay nyo naman, nasa malayong lugar lang. Or nasa ilalim ng lupa. Yun lang yun. Ang hirap noon, parang yung naman ako nasa ilalim ng lupa. Yung sa'yo, nakuha mo na. Okay na yun. Uy, pero yun, struggle yun kasi isa rin sa adjustment namin yung distance. Kasi diba nung nag-meet kami, parang after nun, pagkatapos ng pag-meet namin, pumunta siya sa Philippines, minit na yung parents ko, ano nang next? Diba? Uwi na siya Uwi na siya sa kanila. Tapos, kailan kami magkikita? So, parang inisip ko, hindi na yan babalik. Hindi na yan magpapakita ulit. Pero may mga ito yung mga first few months namin na parang nagliligawan kami. May mga dumarating na mga letters. Saan galing to? Tapos pagbukas ko, galing Ireland, handwritten letters. So, ganyan siya nanligaw? Ganon. Ganyan nagsusulatan kayo ng... Pero English. Tapos
may mga phrases doon na Tagalog. Kinikip ko yung mga letters na sa akin eh. Tapos Magulat ka nung pagbukas mo, ba't Bisaya? Nagpaturo pala kay Buboy. Nagpaturo kay Buboy. Pero si David, di ba kanina na-mention mo siya lagi nagluluto for you? Nagluluto na ba siya ng sinigang? Paano siya nag-adjust sa Filipino culture naman? Sisig yung niluto niya. Wow! Pork sisig, ganyan. Masarap. Hindi madali din yun, ha? Parang kinikilig siya. Tsaka tortang talong. Wow! Marunong siya doon. Gusto niya? Anong favorite Filipino food niya? Kare-kare siya. Pero hindi pa niya naluluto yung kare-kare. Pero kasi ang tagal nang nagstay sa Baler. Diba nung time ng pandemic? Parang ang tagal namin na nandun. So namamalengke siya. Nagtatricycle siya. Cute. Tumatawad pa siya sa mga tendera doon. Tapos yung mga tendera parang, Akala kasi nila. Hindi, pag mga foreigner, kasi minsan nakala natin ang daming pera, di ba? Di ba may ganun tayong mentality. Hindi, tsaka aral siya sa nanay ko kasi tinuturuan siya ng nanay ko kung paano tumawad. Kumbaga parang sabi ng nanay ko, kapag ka sinabi sa'yo na, kunwari, 200 pesos yung yung ganitong bibilin mo, ayaw ibigay sa ng 200, kung maaari mag-walk out ka. Yung gano'n. May acting workshop din pala. May acting involved. Tapos? Ganun. Okay. Pag nagtatanong siya, walang tawad? Ganun cute. Papatawarin ko yan. Ako talaga, sige, you're forgiven. Hindi, ako pa nga 200 talaga eh. Chango, ako pa nga lang nagsasalita nito, ginagaya ko lang siya. What more kung siya mismo, 'di ba? Blue eyes, blonde, ang bait kasi ng mukha ni David. Sobra. Pero meron akong mga times na nakikita ko na tough talaga siya. Kapag ka nag-aaway kami, may mga ganong moments na medyo natatakot ako kasi malaki din yung mata niya, 'di ba? Tapos parang, yan na, medyo tiklop ako. Ganun. Paano siya nagagalit, Boss G? Ini-English na ako ng straight, tapos... Paano? Oo nga. Paano yun pag gano'n? Kasi ako din, na-experience ko rin yan, pag gagagalit na sila, straight talaga mag-English. Straight, tapos may firm. Tapos parang... basta... Pero minsan cute pa din siya kahit na... Nakakakilig. Nakakakilig pa din. Hindi naman I'm nagmumura your si husband. David, no? Hindi siya nagmumura. Minsan may mga pa-shit-shit siya, gano'n. Pero yung Tagalog na mura, wala. Ay, hindi. Hindi pa na. Hindi naman siya dumating. Nakakatawa naman yun. Parang baka matawa ako kapag... May experience akong ganyan. May experience akong ganyan. Away, English. Hindi ko siya pinapansin kasi English. Bahala ka dyan. Siya? Sabi niya? Sabi ko, ang cute na, no? Ikaw ba, pag nagagalit ka sa kanya, English, ganyan? Taglish. Anong hindot? Hindi. Sabi ko hindi. Hindi. Pag nakainom ako, Nag-English ka, straight? English. Tapos Paano? sitahin niya ako. Akala niya ang galing niya. Ito na nga. Yan yun eh. Alam ko na yan po. Ito na. Gaganon. English ka, mali naman grammar mo. Akala niya ang galing niya. Sabi ko, sorry. I'm sorry. I'm just in emotion. Emotion. I'm in emotion. Ano yun, emoji ka? I'm just an emotion emoji. Paano yun nga? So ikaw, paano? Nag-i-English ka ba? O napapastraight Tagalog ka rin? Nag-English din ako sa abot ng makakaya ko. Di ba? Para maiparating sa kanya yung gusto kong iparating. Pero pag di ko na talaga kaya, since nagtatagalog naman siya, magtatagalog na ako. Oo, bakit hindi? Parang, kasi minsan naman naiintindihan niya ako eh. Kahit na yung normal conversation Kasi namin. nakakaintindi talaga siya ng Tagalog. Nakakaintindi siya. So parang pagka nakikita niya rin ako nagsistruggle, it's okay. You can speak in Tagalog. So, napapractice din yung parang understanding niya and yung knowledge niya sa language natin. O kasi nauuna yung understanding bago yung talking then writing, Yeah. di ba? Yeah, very mommy. Very motherly. No? Parang, sige, mag-English ka lang. Nakatingin ka lang na ganyan. Tapos nagdudugo ka na dito. Dito sa tenga. Tapos hindi ka sa, why not talking? Ay, pero ang hirap nun Ang hirap makinig internal hemorrhage. Hemorrhage. Kasi di mo na maintindihan yung accent. Di ba? Ang hirap nun Ako. Mahirap makinig. Hindi ako nga, di ba, jowa ko.
Tagalog naman magsalita, hindi na lang din ako sumasagot. Diba? Diba? May isang maayos din yan. Di mo ko kayang iwan. Tawag yan, confidence.